Sunod-sunod ang inspeksyon sa mga rice warehouse sa Luzon simula Agosto, kasabay ng pagsipa ng presyo ng bigas. Sa tala ng Bureau of Customs, halos 300,000 sakong bigas ang nakumpiska sa magkakahiwalay na operasyon sa Bulacan, Tondo, Manila, Las Piñas at Bacoor, Cavite. Bukod sa mali o kulang na dokumento, may mga testimonya rin daw mula sa pahinante na iniipit ang bigas. Ipinasara muna ang mga warehouse habang hindi pa sila makapagpakita ng katibayang lehitimo ang kanilang pagbebenta. Dahil dyan, lalong walang murang bigas na maibenta ang ilang retailer. Sana bumababa. Kaya lang ngayon sabi ngayon ng mga tindera sa palengke, pucha yung mga ni-raid daw. Yung mga ni-raid daw, mga legitimate na mga distributor daw nila. So ngayon, ni-raid yung mga yung pinamigay, wala ngayong mabili ito. Nag-order sila, order kami ng bigas. Wala nga, ni-raid kami. Puta, hindi ko maintindihan bakit kami ni-raid eh. Wala na, kinuha nila yung mga bigas namin, pinamigay sa 4-piece. So, pasensya na, dyan sa palengke, wala kayo maititinda dahil pucha, ang tindi nun, no? Ito pinakamasaklap sa lahat. Para lang masabi na meron silang na-raid, pucha kahit na legal ni-raid na nila. Sabi nga nila, di ba? Kasi tinatawagan namin yung mga namin eh. Yung mga binibila namin ng bigas, pucha. Wala daw may bigas, ni-raid sila. Patay tayo dyan. So ngayon, dahil dito sa raid nila, patay. Pati yung palengke nadali na. Sa paghihigpit sa paninita ng mga nang-iipit ng supply, pati mga rice trader natatakot bumili ng marami dahil baka akusahan din silang nang-iipit. Kung may papeles, dapat i-release na nila, di ba? Ba't pa hihintay ng ganong katagal? Kung legitimate naman, abala yan sa negosyo. Yun ang problema. Ito, tinan mo ito ang problema. Ganito yung galawan ni Trillanes dati. Natatandaan nyo, si Trillanes, meron siyang akusasyon kay Pulong na member daw ng Triad. Tapos, malalaman mo lang daw na member ng Triad pag meron tatong dragon sa likod at may codes daw yun. Meron daw siyang kilalang expert na magbasa ng mga codes ng kanyang tato. Willing ka bang ipakita yung iyong tato? Sabi niya kay sabi ni Pulong, no way. Oh, kita mo, ayaw ipakita. Ibig sabihin meron. Sabi ni Pulong, no, ayaw ko lang ipakita. Kasi pucha, sabi nga doon si Trillanes yung may akusasyon na meron siyang tattoo sa likod. Pero dahil wala siyang ebidensya, akusasyon lang yung meron siya, gusto niya ngayon ipataas yung damit ni Pulong para makita yung likod niya kung may tattoo o wala. O ngayon, pagka tinaas ni Pulong yun, halimbawa, may walang tato. O, kita mo, pinabura. Ganun yung mangyayari nun. Pati si Bongo. O, si Bongo din. Meron daw tato ng Triad. Merong bilog-bilog si Bongo sa katawan. Pucha, yun daw yun. Pinabura. Pinatatakpan daw yung tato. Pucha, bintusa yun eh. Sabi ko, tanga talaga nito ni Sundalong Kanin. So nung ganito rin ang ginagawa ng gobyerno ngayon. Wala silang ebidensya na itong warehouse na to illegal. Basta pinasok nila yan, boom. Ang daming bigas. Natural, maraming bigas yan. Yun ang negosyo yun, bigasan eh. So, ang daming bigas. Ops, patunayan nyo na legal tong mga bigas na to. Within 15 days, pag hindi nyo napatunayan within 15 days na legal tong mga bigas na to, amin na to. So patay tayo dyan. Sabi nga nito, ang masaklap niyan, kung yung mga ni-raid nila, mga legal, hindi makapag-operate dahil nga kailangan hinahanapan nila ng mga papel. Pero legal naman talaga yun. Patay ang distribution. Patay ang negosyo. So yun yung sinasabi na. So ang pinupunto natin dito is, itong mga raid na to, bagamat merong raid, under investigation pa pala, anak ng tinapay naman. That's according to this report. Ay nako. Sabi ko nga sa inyo band-aid solution. Masabi lang na may ginawa, masabi lang na ganito, in-address.
Ay. So dapat kung magre-read sila, dapat siguraduhin na may problema talaga. Kung magre-raid kayo, dapat sigurado, kaya nga kayo may bilyong intelligence funds. Para yun dyan. Baka mamaya yung intel nyo tsaka intel ni Boying iisa. Lahat ng sinabi kay Boying nung intel niya, mali-mali. Yun ang problema. So ito palang mga pinaglulusob na to, binibigyan pa nila ng 15 days to comply na mag-present ng mga documentations to prove na legitimate yung business nila. So paano kung naibalita na, mayroon na raid, na bigasan, tapos nung nag-present naman yung bigasan warehouse na legit sila, hindi naman binalita ng media na may, hindi na po pala na raid ito, legit pala. So, ano yun? Paano yun? Di ba, kumbaga, yung merits no, nasa gobyerno dahil nakapag-raid sila. Pero ang di natin alam, mga legal pala na mga negosyo yung mga yun, may patay na. Di ba pag nanakaw din yun kasi wala pang conviction ay na-distribute? Hindi nga, baka yung mga dinistribute nila, talagang hindi nakapag-comply yun in 15 days. Kaya na-sequester nila yung mga bigas. Kasi kung legitimate yun, tapos pinagkukuha nila, pag nanakaw talaga yun. Kay makineri. Nagkakaroon ito ng takot. May problema ba tayo sa bigas? Bakit sinasarado? Diba? Pwede naman ito i-inspection muna. Duda rin ang mga retailer na may nang-iipit ng bigas dahil hindi naman daw ito Kasi tama, halimbawa ako, pumunta ako rito, tapos mayroon siya maraming bigas. Ang dami mong bigas pengi ako ng proof. Okay, bibigyan kita ng 15 days, babalik ako dito. 15 days. Pag wala kang pinakita sa akin, kulong ka. Ibig sabihin, hoarder ka o smuggler ka. O ngayon, pagbalik mo dun, wala na yung mga bigas na i-distribute na nila, na ilipat nila whatsoever. Pero wala pa rin silang ipinakita sa'yo na proof na legal yun. O anong gagawin mo? Di huhulihin mo yung may-ari. Kukulong mo yung may-ari. Pag tinanong mo, sino may-ari? Pucha, tatanungin niyo yung mga tao, sino may-ari nito? Di ko alam. May empleyado lang kami rito nag-hire sa amin yan, yung kasama lang din namin dito pero di ba dapat alam ng barangay kung sino may-ari nun? Kasi syempre kailangan ng business permit. Alam ng LGU kung sino may-ari nung malaking kamalig na yun dahil di ba kailangan ng mayor's permit. Ang nakakapagtaka, nakakuha sila ng bigas, nakapag-distribute sila sa tao. Ibig sabihin, nalaman nila na illegal talaga yung mga pinag-distribute nila. Ang question, yung may-ari ba nung kamalig na yun, nahuli nila? Yun ang malaking tanong.